bukas at magpakailanman. Nung iniwan tayo ng papa mo, saktan ako para sa'yo. Pero yung ngayon, sa Papa Romy mo, sobrang sakit. Ito nga pala si Tito Fernando. Siya yung sinasabi ko sa'yo na kaklase ko dati. Karamihan sa atin ay may kinagis ng ama at ina sa ating tahanan, hindi po ba? Maaaring may isa tayong magulang na ng ibang bansa para maghanap buhay o di kaya masakit pero't maagang pumanaw ang isa sa kanila. O marahil, nagkahiwalay sila at naiiwan tayo sa ating ina. Ito ang naging sitwasyon ng anak sa ating totoong kwento ngayong gabi. Pero kakaiba ito dahil hindi lang isa, hindi lang dalawa, kundi 3 ang nakagisnan niyang mga lalaki sa buhay ng kanyang ina. Ako, paano kaya nangyari yun? At sino kaya sa 3 lalaking iyan ang mananatiling ama niya? Sino naman kaya ang pipiliin ng kanyang ina sa huli? Yan ang pakatutukan natin sa aming nakatutuwang episode na pinamagatang 3 ang tatay ko. The Christine Lara Mercado Story. Ay, naku, Diyos niyo. Ito, anak, ikaw nga. Tulungan mo ako, Mainit, mainit. Ano ba? Saan ako to? Oh my God. Hello? Hello? Asan ka na? Okay na ba si Lara? Nakausap mo na bang darating ako? Oo naman, sinabi ko sa kanya kagabi pa. Naantay ka nga niya eh. Andito na ako sa labas. Nandiyan ka na? Halika na, pasok ka na dito. Sige, sige. Okay. Nandiyan na yung papa mo, anak. Anak. Papa mo. Papa? Lara, totoo ba na mula pagkabata mo, hindi mo nakitang o nakasama ang totoo mong ama? Opo, nung kinalakihan ko na po, madalas lang po kung sinasabihan po ng mga kapitbahay po namin na hindi yun yung tatay mo. Akala mo yung tao na kasama mo sa bahay, tatay mo? Opo, kasi siya na po yung kinalakihan kong nakasama talaga Oo eh. nga. Anong explanation ng mother mo? Nung kinonfirm ko po kay mama na sabi ko, hindi po ba siya yung si papa ko talaga? Sabi niya, Oh. oo, hayaan mo na yung una mong papa, wag mo nang isipin yun. Oo, tinanggap mo naman agad. Wala kang... Hindi ko po kasi nung una matanggap na bakit po ako, parang wala po akong sariling tatay. So kailan kayo magkikita ng papa mo, Lara? Naku, siguro matatagalan pa yun. Naman interes yan magpakita eh. Ma, kinuha po ni Papa yung cellphone number ko.
Ba? Ay, kinuha lang. Ang tanong, tatawag ba yun? Ay, mama mo, may kurot pa rin sa puso pagdating kay Papa. Umaampalaya yata eh. Ano kurot sa puso? Salamat nga siya. Pumayag pa ako na makita niya tong anak niya. Okay na po yun, Ma. Ang importante, na-meet ko na ang tunay na papa ko. May picture po kasi, wala ako eh. Paano naman kasi? Bigla naman niya tayong iniwan. Eh bakit pa ako magtatago ng litrato niya, di ba? Mahina kasi yung loob ng tatay mo na yan eh. Nagdadasal ko lang talaga na sana hindi mo mamana yun. Excuse me po, Papa Romy. Mag-review lang po ako. Ang lalim naman ang pinaguhugutan mo. Tatay pa rin niya yun. Tuloy, sumama pa loob ng anak mo. Kainis kasi isipin eh. Feeling ko kasi parang inanakan lang ako tapos iniwan. Tapos na yun. Ibang chapter na tayo ngayon. Si Lara na lang ang connection mo sa kanya. Tsaka, akin ka na. Akin na kayong mag-ina. Pero huwag mong tatanggalin ng karapatan ang tatay yun sa anak niya. Tama naman ako, di ba? Mula pagkabata, walang kinagis ng ama si Lara. Kaya nang dumating sa buhay nilang mag-ina si Romy, hindi niya gaanong naramdaman ang kakulangan ng isang father figure. Hanggang sa Ma, I'm home! At may dala akong pasalubong. Siyempre, galing kay Lola at Lola, kay Papa. Ito, may sapin-sapin, may suban. Napakasarap, Ma. Tikman mo. Excited ako. Kasi medyo ano nga ako, pero okay lang. Alam mo, Ma, napakabait talaga ni na Lolo at Lola. Nagulat nga ako eh. Kasi nung una, medyo natakot ako. Pero in fairness, napakaba... Hello? O, asan ka? Bakit ngayon ka lang tumawag? Ano ka ba? Kanina pa ako text na text sa'yo eh. Hindi. Ano ka? Sinabi nga hindi ka nga nadaan dun eh. Ano ka ba? Huwag ka nga sinungaling. Mabihira ka naman eh. Ano ba yung totoo? Siguro nga totoong may babae ka, no? Eh, asan ka? Hindi ako magdududa kung walang pagdududahan. Pinagtatakpa ka pa ng nanay mo. Pinupunsit ka pa niya dyan sa kabababae mo. Pwede ba huwag mo nang idama yung nanay dito? Yung malisyoso mong pag-iisip pag gumagawa ng kwento eh. Kaibigan ng pinsan ko yung taga-Japan at tinulungan ko lang. Sa anak ng pesto naman talaga, oh. Ilang ka mag-anak pa gagamitin mo dyan sa palusot mo dyan sa relasyon niya ng Japayuking yun! Wala nga ang karelasyon! Aminin mo! Wala! Huling-huli ka na eh! Sinungaling ka! Alam mo, bahala ka sa buhay mo! sige. Ay, maligis ka sa selo! Oh, bahala ka din! Ay, sige na! Sinungaling! Ma, mamaya nyo na yan ituloy. May burger ako. Oh. Nagkita ulit kayo ng papa mo? Opo, pero sandali lang. Sa may Burger Hut sa may crossing. Tsaka, dalawa po ito. Yung isa daw po para kay Papa Romy. At naisipan pa niyang bigyan ng pasalubong ang paparong mo. Actually, ang sabi po niya, sana makakilala po sila. Gusto po niya magpasalamat kay Papa Romy dahil pinapayagan niya ako makipagkita kay Papa. Okay nga daw po na maging friends daw po sila. Ay, nako. Ma, ba't po kayo natawa?
Ano yun? Nakukonsensya siya dahil sinugot ni Romy lahat ng responsibilidad niya? Lahat ng gasto sa'yo? Ganun ba? Dalawang lalaki na naging parte ng buhay ng nanay mo, magiging magkaibigan? Okay naman po yan, di ba, Mama? May ibang pamilya naman si Papa. Tsaka, ang gusto lang naman po ni Papa, na magkaayos-ayos na po tayo. Pati po sila ni Papa Romy. Naniwala ka naman. Alam mo anak, huwag kang pipili ng lalaki na kagaya ng papa mo. Walang paninindigan. At gaya ng Papa Romy mo, na marupok at taksil. Anong ibig niyong sabihin? Alam mo anak, ang mga lalaki, wala silang pakialam sa mga babae. Basta nila sasaktan at iiwanan. Mga manhid sila. Tumanim sa isip ni Lara ang sinabing iyon ng kanyang ina. Hindi niya inasahan na mabubuwag pa ang maganda na sanang pagsasama ng kanyang ina at ng kanyang pangalawang ama. Pero, Pa? Saan po kayo pupunta? Anak, huwag mong pababayaan ang mami mo, ha? Pakabait ka na. Pa, sagutin mo muna ako. Saan po kayo pupunta? Pa, sagutin mo na po ako. Saan po kayo pupunta? Iiwan niyo po ba kami? Parang ito ang tatay ko noon. Paano mo kami ni Mama? Paano mo kami? Paano po kami ni Mama? Paano? I'm sorry, anak. Lalayo muna ako. Pero tatawag-tawag naman ako. So, totoo nga! Totoo nga na may babae ka! Anak, hindi ko Ngayon, sasama ka na sa kanya! Doon ka na pupunta ngayon! Pa! Wag, please! Wag! Huwag po kayo umalis, pa! Please, pa! Please! Pa! Grabe po yung sakit po sa puso ko noon na parang ito na naman kami, iniwan na naman kami. oo. Na pati po ako nagagalit, nag-iiyak din po ako. Ngayon na lang na ulit tayo nagkatabi anak, no? Paano kung bumalik si Papa Romy? Ayoko nang umasa. Iba na yung katabi niya ngayon. Namimiss niyo po ba siya, Ma? Pag sinabi kong oo, ang sakit. Pag sinabi ko namang hindi, nagsisinungaling naman ako. Ay, yung puso ko. Alam mo, nung iniwan tayo ng papa mo, nasaktan ako para sa'yo. Yung mga panahon na yun. Hindi para sa akin. Pero yung ngayon, sa Papa Romy mo, sobrang sakit. Parang naguguho yung mundo ko.
Minsan parang hindi ko kaya. Kayanin mo, ma. Kasi, dito pa naman ako eh. Mag-promise ko sa'yo, hindi kita iiwan. Tayong dalawa lang. Sapat na. Salamat, anak. So how did you move on? Kayong dalawa ng mother mo? In-encourage po siya ng lola ko po na ipagpatuloy po yung pag-aaral niya. Huwag kang magpapa-apekto sa mga bagay na nangyari sa atin. Sa mga oras ng kalungkutan ng ina, naroon si Lara sa kanyang tabi. Magkasama nilang ginamot ang sugat na iniwan ng pangalawang lalaki sa buhay nilang mag-ina. Si Lara ang nagsilbing lakas ni Becca at ganoon din naman si Becca sa kanyang anak. Sinikap ni Becca na bumangon at maging maayos muli ang kanilang buhay. Hanggang sa Ma! Si Papa! Nagdala ako ng merienda ninyo. Pero, pwede mo ituloy yan. Sabayan ka namin. Alam mo, bagay na bagay. Itong meriendang dala mo, Ay, nako. bagay sa kape. Ay. Sana may dala ka ng pizza. Hindi, pero bagay na yung sa kape merienda eh, di ba? Joke lang. Alam mo, actually, natutuwa ako, no? Sa pakiramdam kapag ganito yung mood, pag nagkikita tayo, look at that smile. Di ba? Tsaka, parang may iba sa'yo eh. Yung kinang ng mata mo. Nakamove on ka na ba kay Romy? Ay, walang banggitan ng ex. Huwag ganun. Huwag ganun. Ganyan yung mga mata Eh, sa'yo mo. palang umay na ako eh. Ay, grabe naman. Coffee time! Grabe naman yun. Pag kay Romy, kumikislap yung mata, tapos yung sa akin, Kislap yung mata. Ano pa? Hello? iba yung itsura mo kanina. Sige na, kumain ka na nga. Sige po. Ma, si Papa Rojo po. Mm. Nangangamusta? Seryoso? Opo. Pinag-usapan lang natin. Kausapin mo na. Mangangamusta lang naman eh. Akala ko peace na po kayo. Sige na, ma. Kausapin mo na. Dali. Hello, Romy. Si paring Chito to. Kamusta ka na? Binibisita ko lang yung anak ko. Huwag ka mag-alala. Hindi ko nililigawan yung nanay. O sige, ito na si Becca, ha? Hello? Gaano namang katagal nung dumating naman sa buhay ninyo si Fernan? Ito naman yung pangatlo. 4 years din po. Matagal din. Opo. Okay. Maluwag mo bang tinanggap din si Fernan? Sa una po, hindi po. Kasi hindi sa una. Why? Opo, kasi syempre naninibago po ako. Tapos parang may trauma po ako na tapos iiwan na naman tayo niyan. Oo. Parang ganun po yung nasa mindset ko na magloloko din yan, maghahanap din yan ng iba, ganun. Ma? Anak? Anak? Ito nga pala si Tito Fernan mo. Siya yung sinasabi ko sa'yo na kaklase ko dati. Anak? Ito nga pala si Tito Fernan mo. Siya yung sinasabi ko sa'yo na kaklase ko dati.
Kamusta, Lara? Marami nang naikwento sa akin ng mama mo tungkol sa'yo. She's very proud of you. Excuse me po ah. Anak? Oo, kami na. Matagal na kami magkakilala. Pero, biglaan lang na gano'n ang nangyari. Binata siya, anak. Wala siyang anak. Mabait. At alam kong magkakasundo kayo. Akala ko ba ayaw mo na, Ma? Pagkatapos yun ni Papa Romy, sabi niyo, ipapahinga niyo po ang puso ninyo na ayaw niyo na po masaktan. Oo nga, ganun nga. Ganun nga naramdaman ko. Pero, hindi ko maipaliwanag sa'yo, anak eh. Oh, nasaktan ako. Siyempre naman. Pero, gusto ko siya. Gusto niya ako. Di ba pwedeng subukan muna namin? Hindi susugalan. Kung hindi naman mag-work, sarili ko lang din naman masisisi ko, di ba? At least sinubukan ko. Ayokong tumanda mag-isa. No? Takot din ako. Pero Ma, nag-promise ako sa inyo, di ba? Hinding-hindi kita iiwan. Tayong dalawa lang, sapat na. Di ba? Oo, alam ko naman yun, anak. Pero, ayokong ikaw ang magkamali sa pagdamay sa akin. Ayokong sagot mo pa yung kalungkutan ko. Huwag ganun, anak. Pati sariling kaligayahan mo, tatalikuran mo. Mas gusto ko sanang suportahan mo na lang kung anong makakapagpaligaya sa akin, anak. Mahal mo ba siya, Ma? Kaya ko siyang mahalin. Pero anak, gusto kong malaman mo na importante sa akin kung anong nararamdaman mo dito sa relasyon na to. Dapat alam mo na mahal ka ni Mama. Ikaw ang mahal na mahal ko. Kahit na 10 lalaki pa mang-iwan sa akin. Basta ikaw hindi mo ako iiwanan. Intindihan mo, anak. Mahal kita. Tuluyan ang nahulog ang puso ni Becca kay Fernan. Kaya naging pangatlong ama na nga ito ni Lara. Itinuring din naman siya nitong tunay na anak. Maasikaso ang pangatlong ama ni Lara at kita naman niyang maligaya ang kanyang ina kay Fernan. Ang dasal ni Lara noon ay huwag na sanang masaktan muli ang kanyang ina. Hanggang sa... Malapit na ang birthday ng prinsesa mo. Ay, oo nga. Ako naman na may surprise kay Lara. Naku, bigyan ka na siguro ng sasakyan. Nandito ka na. Huwag naman. Hindi ko pa kaya siguro mga 2 years. 2 years. Okay lang po, nagjo-joke lang po si Mama. Joke lang ako. Kahit ano po, kahit bike. Kahit bike, okay na po lang. Pwede. Pero, maghahanda ka sa birthday mo. Okay. Siyempre sagot ko yun, no? Gusto ko imbitahin mo kung sino man ang gusto mong imbitahin. Papa, first kasi, konti lang po kasi yung friends ko, tsaka
Ayoko po ng malaking party. Ganito na lang. Ako na lang ang mag-iimbita ng mga surprise guests. Ay, naku, artista yan. Artista yan. Celebrity. Siguro yung surprise niya. More than celebrities pa itong mga guests na to. Sabihin mo na kasi, sino ba talaga? Surprise nga eh. Diba? Sabihin mo na nga. Sino talaga malaman? Itong dalawang to ay ang dalawa pang importanteng tao sa buhay nila. Siyempre si Papa Chito, tsaka si Papa Romy. Talaga po? Oo. Han. Kumig ka. Samid ka pa dyan. Di ba exciting? Hindi mo ba alam kung gaano ka-uncomfortable yon para kay Lara? Yung ganong sitwasyon? Uncomfortable para kay Lara o para sa'yo? Sa akin man o kay Lara, pareho pa rin yun. Ang point nun, hindi dapat ganun. Sipin mo pagsasama mo, totoong tatay niya, tapos yung lalaking kinilala niyang tatay na taksil? Bakit pa? Ikaw naman yung kinikilala niyang tatay ngayon. Yan yung gusto ko mawala sa'yo. Ha? Yung galit sa puso mo. Yung galit mo sa mga lalaking naging importante rin sa buhay mo. Mga minahal mo rin totoo. Bakit? Ba't kailangan mawala yung galit ko dun sa dalawang yun? Ako naman yung sinaktan nila. Ang importante sa akin, kaligayahan ng anak ko. Yun. Yun na nga. Mahal. Subukan mo na rin to para kay Lara. Hindi mo kailangan maintindihan. Hindi mo kailangan tanggapin. Mahal ni Lara yung dalawang naging tatay niya at ayokong makipagkumpetensya sa kanila. Mahal na mahal ko rin si Lara na parang anak ko na rin, kaya gagawin ito para sa kanya. Pinadala ka ba talaga ng langit sa akin para malaman kong may natitira pang mabait na lalaki sa mundo? Pinadala ko sa'yo para mabawas-bawasan yung drama mo sa buhay. Sado ka madrama. Alam mo, ang tao daw na maraming galit sa puso, sila daw yung maagang namamatay. Hindi totoo yung mga mababait, yung daw maagang mamatay. Naku, hindi totoo yun. Tanong mo kay Lord. Sumido ka talaga. Dumating ba yung pagkakataon na nagkita-kita? Yung tatlong ama mo o tatlong papa mo, Opo, nung birthday ko po. sadyang komplikado ang sitwasyon ng mga oras na iyon para kay Becca. Dahil andoon ang dalawang lalaking minsan niyang minahal at nanakit sa kanya. Parang nanumbalik muli ang masasakit na alaala na nangyari sa pagitan nila noon. Pero dahil na rin sa pagmamahal ng kasalukuyang kinakasama niyang si Fernan, nagawa nitong pagsama-samahin ng tatlong ama ni Lara sa kanyang kaarawan. Oh, yes. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Isa pa, isa pa! Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Yay! Happy birthday! Closer, closer. Okay. Smile. 1, 2, 3. Hayaan yung ako na munang magsalita para kay Lara. Gusto kong magpasalamat sa inyong lahat at naririto tayo para sa kanya, para sa ating anak. Anak, narasal ko sa Diyos na ibigay niya sana ang lahat ng inihiling na puso mo. Happy birthday, anak.
I love you. Love you. Lara. Anak, alam mo, miss na miss na kita. Ngayon lang tayo nagkita muli. Gusto ko man puntahan ka. Dumaday kang hiya ko, lalo na sa mama mo. Alam ko ang malaki ang kasalanan ko sa inyong dalawa. Kaya sana mapatawad niyo ako. At kahit hindi ka nanggaling sa akin, mahal na mahal kita, anak. Happy birthday. Sa tatlong tatay na nandito, ako yung tunay mong ama. Pero ako yung pinakawalang kwenta sa lahat. Dahil natuwag ako eh. Nung lumabas ka, pinabayaan kita. Alam mo anak, di ako karapat-dapat mo sa ibinigay mong pagmamahal sa akin. Pero salamat. Salamat sa'yo. Salamat din sa dalawang ama na nagmahal sa'yo, tinuring kang anak. Dahil sa kanila, naging buo yung pagkatao mo. Mecca, sorry sa lahat. Sorry sa mga nagawa ko. Sorry sa inyo lahat. Anak, happy birthday. Love you. Okay pa. Love you all. Happy birthday. Happy birthday. Thank you. Happy birthday, anak. Happy birthday, Anak. You. Ano yung pakiramdam mo bilang anak? Ikaw, hindi ka man na-weirdan ka na kung sino ba't papa ko dito sa tatlong to? Sino ba uunahin ko? Paano? Sino paglilingkuran ko? Nagkaroon ka ba ng ganong ano? Medyo ganun Feeling? po na parang nakakalito na. Pero deep inside po, ang saya-saya ko kasi parang kumpleto po yung, kumpletong-kumpleto po yung araw ko na yun. Pa, sandali. Gusto ko lang po mag-thank you sa inyo. Alam ko po na hindi naman ganun katagal na nakasama tayo. Pero ang totoo po, kayo po ang tunay na tatay ko. At hindi po yun magbabago. Tsaka pa, ang tagal ko na po kayong napatawad. I love you so much, Papa. Ma, salamat po. Salamat saan? Kasi po, naging 3 na po ang papa ko. Pero, nag-iisa lang po kayong mami ko. Tsaka, hindi niyo po ako iniwan. Hindi po kayo umalis. Tsaka, hindi po kayo nag-give up sa akin. Kaya, Ma, mahal na mahal kita. Thank you po. Hindi kita papalitan, anak. Ikaw lang ang nag-iisang mahal ko sa mundong ito na hindi ako iiwanan o papalitan din. Mahal na mahal kita, anak ko. Sana alam mo yan. Mahal na mahal kita. Pero sana,
Manahin mo na lahat. Yung tanda ko, lahat ng kabaitan ko. Pero, wag na yung 3 lalaki sa buhay. Oo naman po, Ma. Sa mga bagay na yun, hindi po ako gagaya po sa inyo. Well, on second thought, parang okay na rin mag-try ng mamahalin kong 3 lalaki. O kaya 4, Aba? o 5, Aba? 6. Baliw ka talaga. Bakit? Tapos times 2, times 3, times 4 yung apo ninyo. Bakit? Ayaw niyo po yan, Eh, Ma? baliw ka. Ako lang ang baliw. Ako lang. Di ba nga, may saying, the more the merrier. O, di marami yung apo, di masaya. Talaga? Bakit na? Ayaw. Yung sa mga kabataan po na nakakaranas po ng mga nangyari sa akin, hindi po hadlang yung maging broken family po kayo. Parang kailangan mo pa rin po na buuhin yung pagmamahal mo po sa sarili mo para maging buo ka. And yung hold on lang po tayo sa family natin. Kung sino po yung nandiyan na katulad po ni Mama, hindi niya po ko pinabayaan. Siya din po yung pinagkakapitan natin. Pinagkakapitan ko po ng lakas ng loob. Saka yun po, si God po talaga. Kasi kung di po si God, hindi ko po matututunan magpatawad. Ayun So po. may element pala ng pagpapatawad. Opo, saka pagtanggap po sa mga nangyari. Pagtanggap, acceptance, no? Forgiveness and acceptance. Opo. Yung dalawang yon ang binibilin mong sa kanila mga nanonood sa atin, ano ha? Opo. Thank you very much. Thank you so much po. Okay. May kasabihan tayo, and I quote, "In time of test, family is best." Ibig sabihin nito, sa oras ng lungkot, pagkabigo o pagsubok, wala kang tunay na maaasahan at masasandalan, kundi ang iyong pamilya. At kapag sinabing pamilya, hindi lang ito nasusukat sa dugo o apelyido na ipinasa o ipinamana sa iyo, ha? Dahil yung mga tao na nag-aruga at gumabay sa iyo sa paglipas ng mga panahon, ang mga nilalang na nagturo at nagpakita sa iyo ng kahalagahan ng love, loyalty, trust, and respect, sila ang maituturing mong tunay na pamilya at dapat mong mahalin at pahalagahan. Ngayon, bukas, at magpakailanman. Huwag niyo ako iparehab. Ano ako adik eh. Wala ito ko yung sarili ko. Anong kontrolado pinagsasasabi mo? Yan ang epekto ng pagdodroga mo! Alam mo, Jason, ikaw ha? Mukha ka ng sakitin dahil sa pagiging lasenggo mo. Wala ka ng ibang inatupag, di paglalaseng. At sa mga barkada mo, yung mami mo may cancer. Ni hindi mo naisip na magpursige para makatulong. Ni hindi ka nga makadalaw sa kanya eh. Kaya ngayon gusto kong gumawa ng isang lugar na hindi lang preso yung tinitignan, pero pati yung kwento sa likod ng bagay na. Pinoy Pawn Star, The Boss Toyo Story.